Upo, dakila at mapagpala naming Ama, sa pangunang dalay na aming minamahal ginagalan na Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang ibang lingkod ay minsan pang dumadalangin na sa araw na ito'y gabayan mo kami, patnubayan mo ang bawat yugto ng banal na gawain, higit sa lahat sa aming mga televiewers at mga minamahal na mga kababayan dito sa San Fernando na may mga taglay na karamdaman, sa lahat naman nariyan sa kalang mga tahanan, sa mga pagamutan, sa loob ng bilangguan na kung saan nariyan sa Bilibid Prison ang gawain mo, mahal na Panginoon. Ang lahat na tumanggap na dyan ng bautismo sa tubig sa pangalan mo, mahal na pa yung aming dalain sa lahat, sa buong Asya na ang mga nanunood ng iyong banal na gawain. Abutin mo yung mga kapangyarihang kamay, pagpalain mo, O Diyos, ang lahat na mga may mga pangailangan sa araw na ito, ang lahat na mga panood, mahal na Panginoon, dinggin mo ang kalang mga dalangin, kahabagan mo sila, at higit sa lahat, pagpalain mo na sila yung makilala kanila ng lubusan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami, itong aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Everybody say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, atin pong binibigyan pa po ng pagkakataon ang lahat ng mga lamang nakapag-tune in sa banal na gawain na ito. Regular pong mapapanood nito ang gawain na to. Ninyo mga minamahal sa television, sa James 7 mula Biyernes, Sabado at Linggo, alas 2 sa madaling araw hanggang alas 4. Meron tayong Channel 13 at 6 to 8 po yan ang umaga, Lunes hanggang Biyernes, mga minamahal. 2 oras po ninyong masubaybayan ang banal na gawain na ito na mahal na Panginoon. Muli dito sa Channel 13. Atin po pinapasalamatan na mahal na Panginoon. Nagbalik tayo muli sa TV 13. Purihin ang mahal na Panginoon at inyong kaming masundan mula Lunes hanggang Biyernes. Umaga po yan, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal, nais po namin ipaabot sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan na ito po ay napakahalagang bigyan po natin ito ng kahalagahan. Na kung tayo man po ay nagnanais ng kaligtasan, ang sabi ng 4:12 na magawa, na sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. At ang sabi rito na ibinigay na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ay kaligtas ni numan, kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Walang ibang pangalan, hindi kung sino-sinong pangalan ng ating nalaman at sino-sinong Diyos. Mayroon lamang isang pangalan na sukat ikaligtas nating lahat, ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nasa mga Gawa 4:12 po yan. Atin na pong basahin na lamang sa English, mga minamahal. From the book of Acts, chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, given among men, whereby we must be saved. Amen! Nasa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng bawat tao, kundi sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal, narito po ang mensahe ng kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya sa 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ating basahin sa Tagalog yan, walang ibang pangalan, ni walang ibang daan na makarating tayo papuntang langit, kundi ang daan ay tinuturo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Sa bawat kikilala sa kanya, ang sabi niya, magkaroon ng buhay. Buhay na kaya-aya, buhay na masagana, buhay na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Yan na buhay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagkatapos nating marinig ang Ebanghelyo rito sa television, ating pong sundan ang gawain na ito upang tayo po ay lumago sa pananampalataya. Mahalaga po ang pananampalataya, sapat ang pananampalataya, mga minamahal, ay siyang magbibigay sa inyo ng daan na kayo ay tatanggap ng kagalingan. Amen. Kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Hindi mo nakikita. Aasahan mo pa lamang, ngunit panampalatayanan mo at paniwalaan mo na darating sa iyo. Amen? Kindly. Ano ang faith? Ano ang pananampalataya in English, please? The Epistle of St. Paul to the Hebrew, chapter 11, verse 1.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Panatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan sa mga bagay na hindi nagkikita. Yan po ang pananampalataya. Kaya dito po sa 3 gabi na inyong pagdalo, nagulat na lamang kayo, pangalawang gabi pa lamang ay lumakas na kayo at pinagaling na kayo sa inyong karamdaman. Big sabihin noon, nagkaroon kayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya hindi pa nakikita, aasahan mo pa lamang at kailangan magkaroon ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ninyo siyang nagpapagaling sa inyong mga karamdaman. Hindi po ang ating minamahal na ebanghelista ang nagpapagaling dito, hindi rin po ang sino paman, kundi ang sabi kinasangkapan siya para ipangaral ang ebanghelyo at magkaroon kayo ng pananampalataya. Siya po ang kinasangkapan na magturo sa atin at kinasangkapan ng Diyos na magiging tagapangaral, tagapagturo at siya ang magbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa pananampalataya. Amen! Praise the Lord! Ang sinabi ng Roma 1:16 na siyang magpapalaya at maggalag sa tao sa pagkabilanggo sa kanya ni Satanas sa pagkakasala. Ito ang ebanghelyo na pinag-uusapan ng banal na kasulatan. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang lahat na mga nilalang sa mundo kailangan makarinig na ebanghelyo ni Kristo. Ano po ang kasunod? Atin pong basahin yan in English version na lamang po, mga minamahal. Mark 16 verses 15 to 18. Mark chapter 16, verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Right, amen. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ito po ang itinuturo na mahalapang na ebanghelyo. Ipangaral, kalakip, ang pagpapagaling na may mga karamdaman, pagpapalaya ng mga inaalihan na masasamang espiritu, pananalain sa may mga karamdaman, anumang bagay ang nandyan sa inyong katawan, anumang karamdaman yan, kayang pagalingin yan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po pwede mangaral na ebanghelyo na walang kalagip na mga tanda. Signs and wonders shall follow them that believe. Signs and wonders shall follow them that believe. Ang sabi ng banal na kasulatan sa panahon ng mahal na Panginoon Kristo, kung kaya ang multitudes of people, ang sabi rito, ay dinudumog ang mahal na Panginoon. Sa anong kadahilanan? Sa nakita nilang mga himala na ginagawa ni Jesus. Amen. Kaya ang tunay na ebanghelyo ay kalakip dito ang pagpapagaling, pagbibigay ng kapangyarihan sa tao na makalaya sa kasalanan at ang mga inaalihan na masasamang espiritu, makakalaya sila sa pagkagapos sa kanila ni Satanas. At ang sabi, sila'y makakainom ng lason, hindi sila masasaktan. Makahawak sila ng mga ulupong na hindi sinasadya, hindi sila masasaktan, at sila ay magpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Yan po ang kasama ng ebanghelyong tunay sa banal na kasulatan. Because ang sabi ng Biblia, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung ang mahal na Panginoon sa lumang tipan, sa bagong tipan ay nagpapagaling, hanggang sa ating panahong kasalukuyan, still hindi nagbabago ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hanggang sa panahong darating, magpapagaling pa rin ang mahal na Panginoon. God never changes. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi ako nagbabago. Ako ang Diyos na nagsasabi sa inyo, ako ang inyong Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri na inyong karamdaman. Kaya mga minamahal, ang tunay na ebanghelyo ay kalakip dito ang mga tanda ng pagpapagaling, tanda ng mga pagpapayaman sa mga mahihirap, lahat ng mga nabibigatang lubha, lahat ng magusot na pamilya, magkaroon ng kapayapaan. Ito ang dala ng tunay na ebanghelyo ni Kristo. Ngayon mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ipangaral ito, ituro ito. Kaya kung mayroong ebanghelyo ngayon, may pagpapagaling. Amen. Kung inyong nabalitaan mga minamahal, ang patungkol sa Sambuanga na nangyari sa ating outstation sa Basilan. Lahat ng ating mga televiewers, hindi pa po namin na ipaliwanag, sapat kami kasalukuyan, abala, walang katotohanan ang kanilang mga ibinabalita sa inyo, minamahal naming mga televiewers. Ang sabi ng inyong naman na inyong nabasang balita,
mga sugatan, may patay na member ng Jesus Miracle Crusade at hindi po naiayos ang pagbabalita sa inyo. Yung po mga nagbabalita, nakibalita rin lang po. Ang inyong paniwalaan, yung ating mga preacher, na doon mismo nung maganap ang pagbomba sa kanila. Amen. Ngayon, mga minamahal, sabi ng Biblia, sa Exodus, sinabi ng mahal na Panginoon, kung ating sundin ang lahat ng kanyang mga utos, ay wala siyang karamdaman ilalapat sa atin. Gayon din dito sa Deuteronomy 30, 15 hanggang 20, kanilang Bible readers, ano ang sinabi? See, I set before you this day, buhay at kamatayan. Buhay kung susunod kayo sa akin, kamatayan o destruction kung hindi niyo sundin ang aking utos. Lahat ng pangako ng Diyos, Isaiah 54:17, walang almas na magtatagumpay sa inyo na mga anak ng Diyos kung ang aking katwiran ay nasa inyo. Amen. So may kondisyon. Magtanong kayo mga minamahal, bakit nasugatan ang mga nandoon na ilang piraso out of napakarami ang nasa loob at yung pong itinapon na granada, apple grenade, wala pong bubuhayin na tao. Sa pagtapo ng expert na nagtapo na yon, ngunit pakapansinin at makitingnan po ninyo ang pangyayari at pagmuni-munihin po ninyo. Out of 100 mahigit na nandoon, 9 lang ang nasugatan. At ang katakataka at kahimala-himalang pangyayari, yung nasugatan pa, yung nasa malayo. Yung nasa malapit na preacher natin, mga choir members na nagpaawit, mga kapatiran, pumunta dito yung sharpnel sa ulo ng isang kapatiran natin, tininin niya, ano ba itong matigas? Dumikit lang, hindi tumuloy sa kanyang balat. Yung po mga nandun sa malapit, yung sa malayo ang nasugatan. Ipagpatuloy muna natin basahin ang Deuteronomy 30 verses 15 to 20. From the book of Deuteronomy, chapter 30, starting at verses 15 to 30. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. That's But right. if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away, and worship other gods, and serve them, I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you, life and death, blessing and cursing. That's right. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him. For he is thy life, and the length of thy days, and thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. God bless you po. Yan po ang kondisyonin sa mahal na Panginoon. Kung lalakad kayo sa aking palatuntunan, pag-iingatan ko kayo, hahaba ang inyong buhay, ako ang inyong Diyos. Kung inyong sundin ang aking inuutos sa inyo, walang kaaway na magtagumpay sa inyo. At aking nilalagay at ibinababa sa inyo ngayon ang kamatayan at buhay. Buhay kung kayo'y susunod sa akin, at kamatayan pag hindi nyo sundin ang aking palatuntunan. Ito ang nangyari sa Zamboanga na trahedya, mga minamahal. Ito po'y reminder sa mga workers at sa mga dumaloroon na ilang kapatiran. Ilang buwan na po natapos ang krusada natin doon sa may Basilan. Nagiging overconfident sila. Natapos na ang krusada, walang ayos naman, normal naman po ang takbo. Kung kaya't yung mga pabalik-balik na regular na po na Bible study ang ating ginanap, medyo nagkulang sa prayer ang ating mga workers kasama ang ating preacher. Nagkulang sa prayer, hindi na kasing haba ng prayer nung sila'y nag-umpisa ng krusada. Kung kaya't ang sabi nga na mahal na Panginoon, pray that ye may not enter into temptation. Amen. Manalangin upang huwag kayo mahulog sa tukso. Manalangin ang walang patid. Si Apostol Pablo sa mga gawa, ang sabi niya, ako'y hindi nagligat sa loob ng 3 taon, araw at gabi na ako'y lumuhuluha sa harapan ng Diyos upang kayo'y aking turuan, upang kayo mapangalagaan ko na huwag kayong mapahamak. Amen.
nananalangin palagi ang tao ng Diyos, maging sa lahat ng ating mga preacher throughout the country, hindi lalabas siya ng krusada ng walang prayer, walang agonizing prayer and fasting. So yan po ang dahilan. Nagkulang ang mga workers doon. Overconfident sila sapagkat tapos na ang krusada, regular Bible study na lang, paisi-isi na lang sila, kung makapanalangin ng 3 oras, samantala ang ating oras ng panalangin napakahaba bago tayo tumungo sa mga gawain. Nagkulang sila, kung kaya't sila'y natamaan noon, ngunit ang himala rito, silang lahat ay buhay. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ang namatay doon ay yung sanlibutan na kababayan din yung nagtapo ng granada, isang Muslim, ngunit ikinalulungkot po natin ang pangyayari sapagkat ang sabi nga po, ang ating mahal na Panginoon ay hindi pahintulutan ang mga bagay na yan kung wala siyang kaparaanan. Maring ito ay parang leksyon din doon sa gumagawa ng karumal-dumal na ating kababayan na Muslim. Kanya ring kadugo ang namatay sa kanyang ginawa. Ngunit ang mga anak ng Diyos iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sa atin po, ang sabi kong ang aking katwiran ay nasa inyo, walang almas na magtatagumpay sa inyo. Nagtanong kayo, bakit nangyari yun? Mga minamahal, sa lahat ng mga Kristiyano, binibigyan palagi ng babala ng Diyos, manalangin kayo upang lumawig ang inyong buhay. Sundin ninyo ang aking kautusan. Huwag kayo magkulang sa prayer. Huwag magkulang sa panalangin upang lumawig ang inyong buhay. Pagpalain ko kayo at patnubayan ko kayo. Amen. Kaya mga minamahal ngayon, patuloy po ating banal na gawain doon, patuloy na pinagpala at napakarami nang tumanggap ng bautismo. Yan po ang isa sa mga katotohanan na nais ko ihatid sa inyo at nais ipagbigay alam sa inyong lahat na ang mahal na Panginoon dito ay ating kasama sa tuwid-tuwina. Purihin ang kanyang banal na pangalan.